Primal cuts and deboning tayo guys. May honing tayo tsaka sharpening steel. Let's go. Mag sharpening steel muna tayo dahil yung knife natin hindi pa natin ito na hahasa. Ayan. Tapos i-honing steel natin para pulido. So simulan natin sa tampalin. Hatak lang. Para sa lahat ng mga nagsisimula pa lang at mga nagpa-practice pa lang, ganun lang, tanggalin nyo lang yung tampalin. Sunod, tenderloin. Sa nagbibideo sa atin, panoorin mo rin to, yung ginagawa kong video ngayon after nito, dahil ito yung magiging isa sa guide mo para matutunan mo itong ginagawa ko. 2 joint, and then pantay nyo lang sa ham leg. Hiwa lang, diretso lang. Ganyan lang paghiwa. Pantay lang sa 2 joint. Bali yan, ano, babaliin nyo, pero kasi ganun yung diskarte ko. 1, 2, 3, 4. Ayan. Tapos iwas lang dito. And then tanggalin na natin itong shoulder sa middle part. Paunti-unti lang hiwa paangat. Paunti-unti lang hiwa paangat. And then pag kaya nang isagad yung knife sa likod, sagad na. Ayan. Tapos ito yung duktungan. Tapos matatanggalan natin tong shoulder sa middle part. Ganun lang tawag doon, primal cuts. And then punta tayo sa deboning. Ito yung ham leg. Tapos papunta rito para matanggal natin yung patahind. Hiwain nyo muna yung balat. Pag nahiwa nyo yung balat, yung knife nyo, rekta nyo sa joint. Kapain nyo lang, pak. Pag hindi nyo nakapain joint, pak. Kung ano yung malambot guys, nandun na kayo sa joint. Ayan, tulad ng ginagawa ko. Hindi nyo kailangan ilabas yung knife, hindi nyo kailangan hiwain yung karne. Pag nakapain nyo yung pinakamalambot dyan, ayun na yung joint. And then tsaka nyo ibaon yung knife nyo, hiwain nyo na isang hiwa. Pag nahiwa nyo yung laman dito, dito na kayo mag-focus sa pinakang joint para isang hiwa lang. Ayan. Ganun lang guys. So sana nasundan yun. And then ito naman, pag walang buntot, sa atin nakaharap tong buto na to para may palatandaan kayo. At itong malaking buto na to, nandyan yun sa ilalim. Yung joint, hiwain nyo lang ng diretso yan. Pag nahiwa ng diretso yan, lalabas dyan yung duktungan o yung pinakang joint ng ham leg natin. And then hiwain nyo lang yan pa letter C. Pa letter C lang guys, para matanggal yung litid sa loob. Ito yung litid sa loob. Pag natanggal nyo na yan, punta kayo dito sa may buto na to. And then angat nyo lang yung knife nyo, sundan nyo lang yung buto palabas. Yan. Tapos dito naman sa kabila, adjust lang kayo ng 1 inch. Paun nyo lang yung knife nyo, and then ikot nyo lang. Yan. Pagka nagawa nyo na yan guys, ito hawakan din to. Pwede nyo ipasok yung daliri nyo dyan. Tapos tanggalin nyo na yung H-bone natin. Pa-slant lang guys, pa-slant. From top hanggang baba pa-slant. Ganyan lang. Tapos tanggalan natin yung H-bone natin guys. So ito naman sa bias, tanggalin naman natin to, yung balat para wala sa gabal. Ito yung first layer. So ayan yung first layer. At ito yung buto guys. Dito kayo magsisimula. Papasok yan, pa letter C. Okay? Tapos dagger, dikit yung knife sa buto. Tanggal na yan. Tapos dito naman sa kabila, gumawa kayo ng hawakan. Tapos yung dulo ng knife, dikit nyo lang sa buto. Yan. Para tanggal lahat ng laman. Yan. Okay? Tapos, tanggalin nyo na lahat ng laman sa ilalim. Dikit lang yung knife sa buto. Tapos, pwede nyo rin hatakin to kung gusto nyo. Para 0-0. Yan. Tapos na tayo sa ham leg, guys. So, punta naman tayo dito sa may shoulder. Dahil malaki yung buto rito, dito tayo magsimula. Lalo na pa sa mga nagsisimula pa lang or nagpa-practice pa lang. Pag malaking ganyan yung buto, hiwain nyo lang, naka-power grip. Hiwain nyo lang paangat. Tapos, sa neck, pagdating dito sa neck, hiwain nyo lang siya pa letter B. Angat nyo lang yan ganyan, oh. Pa letter B. Pa letter B. Yan. Pag nagawa nyo kasi yan, guys, mas madali nyo naman tatanggal tong pork ribs natin. Ako nilalagyan ko ng laman tong soft bone para mabilis mabenta. Tapos hiwain nyo lang yan. Tuloy-tuloy na yan. Hindi masisira kasi yung kasim nyo kapag doon nyo inuna. Pork ribs. So gamit tayo ng
sharpening steel. Ang knife, kahit hindi nyo asahin, basta marunong kayong gumamit ng steel, babalik at babalik yung talim niyan kung paano niya hinasa yan. Matagal ko nang hinasa itong knife na to, pero matalim pa rin. Dito sa shoulder, ito yung 2 layer. Sa ibabaw lang yan, guys. Ayan. Kung mapapansin nyo itong puti na to, yan, ayan yung nagduduktong talaga sa pata at saka sa shoulder blade. Okay, hiwain natin yan. Ayan. So makikita natin dyan, ito na yung duktungan. Paghiwalay lang natin yan. Ganyan. Tapos hiwain natin na maluwag para mamaya kapag hawakan natin, maluwag. So dito sa pagtatanggal ng shoulder blade, may 2 litid dyan sa gilid. Hiwain lang natin, naka-power grip tayo. Hiwain natin yung 2 gilid na ganyan, no? Tapos yung knife natin, nakabaon sa buto ng shoulder blade. Pagka nahiwa natin yan, aangat yung soft tissue dyan. Ayun, no? Ayun yung soft tissue. Kailangan mapaangat nyo yan. Pag nakita nyo nakaangat na yan, pwede na kayo humiwa dito sa gilid. Ito yung layer na isa. Hiwain lang natin, adjust tayo dito ng konti para yung knife natin diretso sa gilid ng shoulder blade. Di ba? Yan. Ito yung gilid ng shoulder blade, yung knife natin isang hiwa lang. Dire-diretso pataas. Yan. Pag nahiwa natin yan at natanggal natin yung mga litid na nakakapit dyan, malinis natin matatanggal yung gilid ng shoulder blade. Isang hiwa lang, guys, para less time tayo. Tapos ito, itong puti na to, yan yung layer na yan, susundan lang natin yan. Ito, simula dito. Yan, kasi gilid na ng shoulder blade yan. Kung mapapansin nyo, hindi na susugatan yung ibang parte ng karne. Tapos sundan lang natin yung gilid ng shoulder blade. Yan, habang inahatak ko, paunti-unti, umaangat yan. Kasi napupunit na yung soft tissue yan. Tapos pag nagawa nyo na yan, pwede nyo na itulak yan. Tulak natin para makita natin dito yung dulo ng shoulder blade. Kasi pag hindi natin nakita yan, mahihirapan tayong hatakin yan. Pag nakita na natin yung dulo ng shoulder blade, yan, tulad yan, nakita na natin. Dito tayo nagsimula ng hiwa, dito rin tayo magsisimula ng hiwa para ikot natin yung knife natin, tanggalin natin yung mga litid na nakakapit sa gilid. Paikot. Yan, pag naikot nyo ng ganyan yan, okay na yan, guys. So may 2 diskarte dito, kinakayas yung laman sa ilalim. At ito yung isang diskarte, hinihiwa lang. Yan o, simula dito, hiwain mo lang sa ilalim. Sabi nila, anong bang purpose niya, bakit hinihiwa sa ilalim? Kung dito sa ibabaw, naghiwa tayo para matanggal yung soft tissue at may angat lahat ng laman, ganun din sa ilalim. So, pwede na natin hatakin to. And 3, 2, 1. Ganyan lang, guys. So, sana nasundan lahat ng mga nagsisimula pa lang yung ganun diskarte. At sana magawa nyo rin yung gantong pagtatanggal ng shoulder blade. So after ko nga mag-deboning, mag-aayos naman ako ng pan-display natin. Luwalay ko lang itong liempo natin tsaka pot chop. Titirahin ko na dito sa wasak. Luwalay lang natin itong pot chop at belly natin. Ito na yung pork chop natin, tanggalin lang natin yan mamaya para maging buto-buto. Tapos itong belly natin, tanggalin natin itong ribs extension. Ayan. Para mamaya magandang slice yung liempo natin. So ito na yung ribs extension, sarap nito. Tanggalin naman natin dito yung pork soft bone. Ayan, ayan ang pork soft bone natin. Panalo guys, oh. Ito naman ang pork ribs and neck na magkasama. Watalbog. Ayan. Ganda, oh. Ayan ang mga nagiging buto-buto natin. Ayan naman ang malaman nating pata, oh.
Panalo din yan guys. So ito naman ang H-bone natin or balakang. Ganda rin yan guys, malaman. So tanggalin naman natin yung maskara ng baboy natin. Ayan ang utak ko. Utak ng baboy. Sarap yan, pansisig. Tanggalin natin yung maskara. Hindi ko muna tinatanggalan ng balahibo. After natin ma-debone yan, tsaka natin tatanggalan ng balahibo. Para mas madali kasi tanggalan ng balahibo kapag ka na-debone na yung kalahating mukha. Yan. Pag natanggal nyo na lahat ng nguso, tsaka nyo hiwain dito. Para mas madali nyo matanggal yung maskara. Yan, tapos hiwain nyo lang dito sa pisngi. Yung iba guys, yung laman ng pisngi, sinasama yan sa ano, sa panga para nagiging buto-buto rin yung panga. Kasi ako, nilalagyan ko ng laman yung pisngi para naman panalo yung bibili ng maskara. Ito mga to, tapon na to. Ilang kilo rin niya eh. Di ba? Dahil nga kulang kami ngayon, i-slice ko na lahat ng yempo. Para sa ganoon, dampot na lang kami ng dampot. Yempo slice tayo guys. Sa unang katalaga, pansinigang yan. Para pantay din yung kasunod. Puro pan display lang tayo ngayon. Pwede na to pan display guys, no? Para kahit maghanap sila ng medyo manipis, may mapipili sila. Bulin lang yung oy, sablay. Pansinigang adobo, pwede to. Yan, puro pang ihaw naman. Puro pang ihaw. Magalaw kasi, oh, hindi ko pa tinataga. Tumatalo na dito, eh, oh. Sana may mag-sponsor sa atin ng magandang sangkalan. Yung malaki. Yung kasya buong baboy.
Kulit ng sangkalang ko yan. Ang cute. Ito, kaya pang kumuha ng mga pang-ihaw dito. Ganito pag dulo na guys. Ang ginagawa kong diskarte dito. Pag may balat pa yan na, yung kabuuan yan, ginagawa ko pang pang-ihaw. Yan. Yan. Pwede pa kasi yan. Yan o. Yan, pwede pa yan. Pagka ganito naman, yung konti na lang yung balat, ginagawa ko naman dyan, nahati ko lang sa gitna. Pero pansigang na yan. Pang adobo, panalo pa rin. Ang pisaw.